Ang sunod-sunod na pagbomba ng Israel ay isa sa pinakanakamamatay na engkwentro na naganap sa kasaysayan ng Lebanon. 2,000 target ang pinasabog ng IDF sa loob lamang ng ilang araw. Mga pinagtataguan ng libu-libong rockets at long-range missiles. Pero ang sabi ng militar ay, simula pa lamang yan. Nagsalita na rin ang ilang pinuno ng Arab nations na magsanib puwersa ang gitnang silangan upang pigilan ang matinding balak ng Israel. At ano ang balak? Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo ng pagwasak sa mga pager at radyo ng Hezbollah at daang-daang mga airstrike ngayon sa Lebanon ay preparasyon pa lamang sa isang matinding pagsalakay. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Noong 1 linggo lamang ay nayinig ang Lebanon sa sabay-sabay na pagsabog ng mga pagers ng Hezbollah. Ilan ang namatay at libo ang nasugatan. Marami ang nasabugan sa kamay habang ginagamit ang kanilang pager. Yung iba, malala ang sugat sa tiyan dahil sa sinturon nakasuksok ang device. May ulat din ng mga nabulag dahil sa pagsabog habang binabasa ang natanggap na mensahe. Tapos, makalipas lamang ang ilang araw, habang nasa punerarya ang marami, sabay-sabay namang sumabog ang kanilang mga walkie-talkie. Mas marami ang namatay at ilang libo din ang nasugatan. Sa loob ng 1 linggo, halos maubos ang sobra sa 100 matataas na opisyal ng Hezbollah. At doon nga nagsimula ang pagbomba. Kaila sa marami na ang Hezbollah o Partido ng Diyos ay ang pinakaarmadong paramilitary group sa buong mundo. Tinatayang mayroon itong mga 50,000 miyembro. Subalit ayon sa ibang report, maaaring doble pa nito ang tunay na bilang at aabot sa 100,000 sa loob at labas ng bansa. Mas marami itong rockets kumpara sa mga grupo ng Hamas at Houthi. Ang pahayag sa CSIS noong buwan ng Marso ngayong 2024, aabot sa 200,000 mga missiles meron ang Partido ng Diyos. Mga long-range at short-range ballistic missiles. Marami ang nakatago sa mga malilit na bayan sa ibaba ng bansa. Madalas umaatake ito sa bandang itaas ng Israel kung nasaan ang border ng dalawa. Pero ano ang simula ng gulo? Marami ang nagtatanong kung bakit mainit ang ulo ng Hezbollah sa mga Israeli at vice versa. Para makasiguro sa tunay na dahilan, bakit hindi natin ito itanong sa mga Muslim? Pinahayag sa hadith o mga pahayag ng Muslim hinggil sa kanilang propeta. Sinabi sa Sunnah.com, hadith bilang na 2922, librong ika-54, base kay Abu Hurairah. Ipinahayag ng messenger ni Allah na the last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews, and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree, and the stone or a tree would say, Muslim or the servant of Allah, there is a Jew behind me. Come and kill him. Pamilyar itong pahayag sa mga Muslim, pero sa mga nasa labas ng Islam, ano kaya ang ibig sabihin nito? Kung tatagalugin ang bawat salita sa hadith, ang huling oras ay hindi darating hanggat hindi lalabanan ng mga Muslim ang mga Hudyo at papatayin ng mga Muslim ang mga Hudyo hanggang sa magtago ang mga Hudyo sa likod ng bato o puno at sasabihin ng bato o puno, Muslim, alipin ni Allah, mayroong Hudyo sa likod ko, patayin mo siya. Mula ito sa hadith ng mga Muslim at ito ang basihan ng Hamas. Sa makatuwid, sinabi sa Artikulo 7 ng Hamas Charter na ang araw ng paghuhukom ay hindi darating hanggat hindi nilalabanan ng mga Muslim ang mga Hudyo. Papatayin ang mga Hudyo. Malinaw ang tunay na adhikain ng Hamas.
na bago dumating ang kanilang paghukom ng Islam, kailangan ay maubos ang mga Hudyo. Pero ang nakagigimbal na layunin ay alam ng mga Israeli. In response to the strike on its consulate in Syria earlier this month. Meanwhile, the White House is warning it plans to punish Iran with Matagal nang sinabi ng Hezbollah na kapatid nila ang grupo ng Hamas. Kaya ang nakasaad sa charter ng Hamas ay naging layunin na rin ng Hezbollah. Kung iisipin, lumaban man o hindi ang Israel, sa mata ng Hezbollah, kailangan silang mawala upang dumating ang paghukom. Ang pagpapasabog sa mga pager at walkie-talkie ng Hezbollah ay paraan ng Israel upang pilayin ang kanilang komunikasyon at mawala ang kakayahan nitong makipagkoordinasyon. Inulat ng Al Jazeera ang tagapagbalita ng Qatar ngayon lang ika-26 ng Setyembre na sa araw ng Miyerkules 72 ang namatay at sobra na sa 500 ang napatay ngayong linggo at kalahating milyong sibilyan ang nawalan ng tahanan. Binalita ng Times of India na ipinakita ng Israel Defense Force noong ika-24 ng buwan na tinatago ng Hezbollah ang kanilang mga missiles at rockets sa bahay ng mga sibilyan. Halos kapareho ng Hamas sa Gaza Strip na nagtatago ng armas sa mga paaralan at ospital. Ipinakita yung mga secondary explosion na may mga maliliit na pagsabog kapag tinatamaan. Mula pa noong simula ng taong 2024, marami na ring tunnels ang natagpuan sa Lebanon na ginagamit ng Hezbollah, katulad rin ng ginawa ng Hamas. Tunay ngang magkapatid ang dalawang grupo, hindi lamang sa simulan, pati rin sa military strategy. Dahil sa banta ng Hezbollah laban sa buong Israel, isa lang ang nararapat na gawin. Ang salakayin ang Lebanon. Bakit gustong sumalakay ng Israel? Mabilis na nagliliyab ang apoy ng kaguluhan at mukhang nakikinita ng mga nasa gitnang silangan ang pagkawasak ng Lebanon katulad ng Gaza Strip. Sa simula pa lamang ng Setyembre, ang sabi sa Daily Sabah na nananawagan ng presidente ng bansang Turkiye na si Recep Tayyip Erdogan na magkaisa at kumilos ang buong Islam upang hadlangan ng Israel sa ginagawang pagwasak nito. Pero mukhang walang nakinig sa hinaing ng presidente. Sino nga ba naman ang gustong humarap sa Israel na may hawak ng nuclear weapon? Kaya nagpahayag muli ang Turkiye matapos lang ang isang linggo sa Nordic Monitor na kailangan daw ng Turkiyeng makakuha ng kanilang sandata nuklear upang mapigilan ang Israel. At ayon sa ulat, kailangan din daw humingi sila ng tulong sa Russia at sa China. Halos 3 linggo lang nakaraan mula nang nanawagan ng Turkiye sa buong Islam world na kailangan pigilin ng Israel. Kung hindi nga naman tutulong ang lahat ng Muslim, siguradong mauubos ang Hezbollah at mapupulbos ang Lebanon. Hindi lamang ang gitnang silangan ang nangangamba sa paglaki ng sigalot, pati ang Amerika. Sinabi sa AP News na magpapadala pa ng mas maraming kasundaluhan ng Amerika sa Middle East dahil sa karahasan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ayon din sa ulat na mayroon ng 40,000 mga sundalo ang Estados Unidos na nasa gitnang silangan ngayon. Noong Lunes, ika-23 ng Setyembre, pinalarga ang aircraft carrier USS Harry Truman kasama ang 2 Navy destroyers at 1 battlecruiser, kung sakali. Ilang bansa sa Europa ang nanawagan din sa magkabilang panig na huminto sa labanan ng 21 araw upang mabigyan ng tulong ang mga sibilyang naapektuhan. Marami ang natatakot na maulit muli ang sakunang naranasan ng mga sibilyan sa Gaza. Kung titignan mo nga naman, ang strip ngayon ay wasak na. At ang ulat ay aabuti ng 80 taon bago ito maiayos muli at maibalik bilang isang syudad.
Pero mukhang hindi titila ang ulan. Dahil ngayon lang 26 ng Setyembre, ayon sa NBC News, naguto si Netanyahu na ibagsak ng IDF ang full force laban sa Lebanon. Ganon din naman ang Hezbollah na umaatake din pa isa-isa sa Israel. Pero ang nakababahala ay, bakit hindi pa raw ginagamit ng grupo ang kanilang malalakas na missiles? Dahil sa nakatala sa charter ng Hamas at paniniwala ng mga Shia Muslim na kailangan mawala ang Israel sa mundo bago dumating ang araw ng paghuhukom sa Islam. Kahit pamasalanta ng lubusan ng paraan ng komunikasyon, kahit maputol pa ng tuluyan ng mga ulo ng grupo at maagapin ng IDF ang Hezbollah sa ngayon, ilang buwan lang ang hihintayin at babangon ito at magbabantang muli. Katulad ng kanilang kapatid na Hamas na habang buhay ay peligro sa Israel. Kaya naman siguro napagtanto ng mga Israeli na isang hakbang lamang ang nararapat na gawin upang masiguro na sa huling pagkakataon ay maligtas nila ang kanilang lahi laban sa banta ng Shia. Kailangan ay salakayin ang Lebanon. Ang balita ng AP News na naghahanda ng militar ng Israel sa isang ground operation matapos magpalipad ng long-range missile ang Hezbollah sa Tel Aviv. Sa madaling salita, papasukin ng mga Israeli ang ibabang teritoryo ng Lebanon. Ito ang ikinababahala ng gitnang silangan at ng kanluran, ang pagsalakay ng Israel sa bansa mismo ng mga Shia Muslim. Siyempre, kung maaargabyado ang Hezbollah, posibleng tumulong ang Turkiye at ang Iran laban sa Israel. Hindi ba't nangangati na ang Turkiye na magsali? At kung magkakaganon nga, naghihintay na rin ang Amerika sa Arabian Gulf upang suportahan ang mga Israeli. At kung nasaan ang Estados Unidos, nandoon din ang Britanya. Ayon sa mga Israeli, hindi sila natatakot na gawing Gaza Strip ang Lebanon. Anong aral ang mapupulot dito? Ang sunod-sunod na pagbomba ng Israel sa Hezbollah ay simula pa lamang ng mas matinding sagupaan. Nagsalita ang ilang pinuno ng Arab nation laban sa matinding balak ng Israel na salakayin ang Lebanon. Ang naganap na pagwasak sa Gaza ay mukhang haharapin ngayon ng mga taga roon. Pero walang pagpipilian ng mga Israeli dahil ang layunin ng Hezbollah ay ubusin ang kanilang angkan. Kung hindi naman sila lalaban ay mako-corner sila. Hindi ba't ang sabi? Desperate times call for desperate measures. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.